Okay, mga kabiyero, dumating po tayo ng alas 8:50 dito po sa Intramuros, sa may tapat po mismo ng Manila Cathedral. So medyo exclusive po yung school na dala natin. Hindi po tayo makakuha ng video. Ayan, bawal humawak kahit may marinig kang text or may tumatawag. So ganun po sila kahigpit. Kaya't hindi ko po naihatid sa inyo yung biyahe natin mula doon sa kanilang isang paaralan sa loob po ng Dasmariñas Village hanggang dito po sa mismong lugar na ating kinalalagyan. But anyway, wala tayong magagawa. Yun yung kanilang patakaran. Kaysa po tayo ay sa may reklamo, kinakailangan po sundin natin yung kanilang gusto. Okay, tapos na po tayo magbaba. Ang problema na lang po natin, yung ating kasamahang isang nasa harapan ay hindi pa po tapos magbaba ng kanyang pasahero. So hihintayin po natin siya para po tayo ay makapagmaniobra at maghahanap po tayo ng pwede nating maparkingan, mga kabiyahero. Bawal po kasing magtagal dito sa harap po mismo ng Manila Cathedral. Drop and pick lang po ang po pwede nating gawin dito, mga kabiyahero. So pagkatapos po nating magbaba ng pasahero, third bus po tayo, maghahanap na po tayo ng mapaparadahan natin at maghihintay po tayo ng tawag. Ito yung Cabildo Street sa loob po ng Intramuros. Yan, kapag maniobra na po tayo, sana payagan po tayong pumarada doon sa may gawi po ng Anda Circle. Sana parking. Ayan, Santa Lucia daw po tayo paparada. Pasok tayo dito sa may kanto ng Santa Lucia. Ang problema po dito sa looban, medyo napakaliliit po ng kalsada. So yun yung ating magiging problema, yung pagmamaniobra kung sakali. Siyempre, ito pong lugar na ito ay naitayo nung panahon pa ng mga Kastila. Kaya hindi na ho nabago yung size ng kalsada. Yan pong ating nasa kaliwa, yan natatawa niyo yung building sa ating gawing kaliwa. Yan po yung Comelec na dati pong tinatawag na Palacio del Gobernador nung panahon po ng mga Kastila. Yan po ang tanggapan ng pinakamataas na pinunong Kastila dito po sa ating lugar sa Pilipinas. Ang pamamasyal po dito sa loob po ng Intramuros at Port Santiago ay para pong paglingon sa nakaraan, mga kabiyahero. Matatanaw nyo pa rin po yung mga lumang istruktura dahil kahit sarili nyo po ang mga building dito ay hindi ho po pwede na basta iparenovate po ng ayon sa inyong gusto. Kinakailangan po kung ipare-repair po ninyo ay dati pa rin po yung kanyang magiging hitsura, mga kabihero.
Napakasikip. Ang sikip. Ayan, marami na rin pong naunang bus dito. May mga nauna na pong nag-field trips. Dito po sa loob ng Intramuros ay naiwan pong nananatili yung pong Manila Cathedral at yung pong San Agustin Church, mga kabiyahero. Mayroon po dito mga museum. Nandito rin po sa loob ng Intramuros ang tanggapan ng DOLE o yung Department of Labor. Nandito rin po ang Lyceum of the Philippines at ang Mapua Institute, mga kabiyahero. Yun pong puting building sa dulo po ng lumang pader na yan sa ating gawing kanan, iyan po yung Beaterio de la Compañía de Jesus na naging tahanan po ng mga madre na itinatagpo ng isang Pilipina na si Mother Ignacia del Espiritu Santo noong 1684, mga kabiyahero. At hanggang sa ngayon po ay pwede nyo pong bisitahin kung kayo po ay magagawi dito. May nakuha na po tayong bakanting islat. Ilalampas lang po natin sa bintana nitong isang bahay. So maghihintay po tayo ng tawag para sundin po natin muli doon po sa Manila Cathedral yung pong ating mga ibinabang pasahero. Dalawa lang po yung ating pupuntahan sa araw na ito. Pagkatapos po ng Manila Cathedral ay doon na po tayo magtutungo sa Manila Ocean Park, mga kabiyahero. Okay. Maayos na po ang ating pagkaparada. Salamat!